Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito, lalo na sa iyo, Sir Roy. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Sa kadahilan ng ito ang kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mateo. Nasa edad 17 anyos pa lamang ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Taong 2004 sa lugar ng Davao del Norte. Nang mga panahong ito ay dalawa na lang kami ng kapatid kong si Angelo na nasa 8 taong gulang pa lamang. Bata pa lang kami nang iwang kami ng aming butihing ama at sumakabilang bahay na. Nagpakaama ito sa iba at binaliwala ang sarili niyang pamilya. Ang aming ina naman ay sumakabilang buhay nang umidad ako ng 15 anyos. Dahil sa malubhang sakit na hindi namin naagapan, pagkamatay ni inay, tanging ang lumang bahay at maliit na sakahan lamang ang naiwan sa amin ni Angelo. Ang bahay pa ay yari sa kahoy na inaanay na sa ilang bahagi at yero naman ang bubungan na kapag umuulan ay para kang nasa loob ng lata. Sa likod nito ay ang taniman ng saging. Yun ang ipinagmamalaki ng aking ina noon. Sabi niya pa ay doon raw kami kukuha ng ikabubuhay. Kahit wala na siya, pero ang totoo, wala akong alam. Bata pa kasi ako noon. At ang alam ko lang ay ang magtanim, magukay ng lupa, ilagay ang sahan ng saging at tabunan ng lupa. Paulit-ulit lang na ganon, pero ang pag-aalaga, pagdidilig ng tama at pag-iwas sa mga peste o maging kung kailan ito dapat putulin, lahat ng iyon ay wala sa kaalaman ko. Mahigpit kasing ibinili ng aming ina noon na siya lamang ang gagalaw sa taniman hanggat hindi pa ako handa. Sabi niya pa ay ipapasa raw niya ang lahat kapag tumanda na ako. Pero hindi na niya nagawa iyon dahil sa bigla ang pagkamatay niya. Kaya kahit may lupang naiwan, hirap na hirap pa rin kami ni Angelo sa pag-uumpisa. May mga panahong nabubulok ang saging bago pa man ito mamunga. May mga tanim na namamatay dahil sa sobra o kulang sa tubig. At sa bawat pagkakamali ko, pakiramdam ko ay binabawasan ko ang tsansang mabuhay kami magkapatid. Isang hapon nga noon, yung oras na nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kalangitan, nasa kasagingan pa rin ako at mag-isa dala ang itak at timba ng tubig habang pilit na inaayos sa mga punong halos hindi na namumunga. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga tanim, ay may naamoy akong kakaiba. Hindi yung amoy na nabubulok na saging at hindi rin amoy lupa o pataba. Masangsang iyon at nakakasulasok na parang pinaghalong nabubulok na karne at dumi ng tao. Napakunot ang noo ko habang napapatingin sa paligid at iniisip kung may patay bang hayop sa malapit. Habang tumatagal, ay mas lalo pang lumalakas ang amoy. Kaya naman naisip kong sundan at hanapin ito nang sa ganun ay mailibing ko sa lupa kung sakali mang patay na hayop nga. Kakasunod ko nga ay nakarating ako sa bandang dulo ng sagingan kung saan masukal na ang bahaging iyon. Bihira kong puntahan iyon sa kadahilanan na matataas na ang damo at hindi ko pa nalilinisan magmula nang mamaya pa ang aking ina. Nandun ang mga pinakamalalaking puno ng saging. Matatanda na at halos lahat ay naninilaw at nalalanta na parang unti-unti na sinisipsip ang buhay. Maya-maya pa ay natigilan ako sa paglalakad nang makita kong sa pagitan ng 2 puno ng saging ang isang nilalang na nakatuwad sa lupa. Sa tingin ko ay isang matandang lalaki iyon dahil sa payat nitong katawan na halos butot balat na lang. Magulo ang buhok na para bang hindi nadadapuan ng suklay. Idagdag pang baluktot ang likod nito at masyadong mahaba ang braso para sa katawan niya. Kaya naman maging paghinga ko ay napigilan ko talaga dahil sa kabang dahang-dahang gumagapang sa katawan ko. Lalo na nang bahagya itong gumalaw at nakita kong may tumulo mula sa bibig nito. Kulay pulang likido iyon
na sobrang lapot at walang patid sa pagtulo. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan nang mapagtanto kong may nilalantakan itong patay na hayop. Hawak-hawak pa nito ang mahabang laman loob na animoy sarap na sarap. Maging ang pagngata ng bibig nito ay rinig na rinig ko at nanunuot iyon sa taenga ko. Yun bang parang may ngumunguya ng goma sa tapat mismo ng tenga ko. Saglit akong naistatwa sa kinatatayuan ko at nanigas talaga ang buo kong katawan sa sobrang takot. Sa itsura pa lang kasi at amoy niya, maging sa paraan ng pagkakatuwad, ay alam ko na agad kung anong klaseng nilalang siya. Sa kadahilan ng taon na rin itong naging usap-usapan sa lugar namin. Lahat ng kwentong tinatawanan ko noon ay biglang bumalik sa isip ko. Ang babala ng mga matatanda at ang mga salitang huwag lalabas kapag dapit hapon na. Gusto kong tumakbo pero ayaw gumalaw ng mga pako. Dahang-dahang umangat ang ulo ng nilalang at sa sandaling iyon ay may narinig akong boses. Hindi malakas at hindi rin mahina. Sakto lang para malinaw na malinaw sa pandinig. "Huwag kang gagalaw!" Mula sa ilalim ng isa sa mga punong saging na nasa malapit sa akin, kita kong may isang napakaliit na anyong tao ang biglang lumitaw sa tabi ko. Noong unay hindi ko agad naunawaan ang nakita ko. Basta ang alam ko lang ay may humawak sa laylayan ng pantalong ko. Mahigpit iyon at sa isang iglap, may inihagis siyang kung ano sa lupa. Hindi ko alam kung asin ba iyon o damo. Basta sa mismong sandaling iyon ay gulat at galit na napaatras ang aswang. Umungol ito na aanimoy baboy na nasasaktan. Saka luminga-linga sa paligid at sumingot-singot na para bang may hinahanap. "Tumingin ka sa lupa, huwag sa kanya!" Sabi ulit ng malit na boses sa pandinig ko. Wala namang pag-aatubiling sinunod ko iyon sa takot na baka magtama ang paningin namin ng aswang at sugurin ako nito. Sa puntong iyon kasi ay para bang hindi ako nakikita ng nilalang at panay lang ito ng singhot sa paligid niya. Wala na akong lakas para magtanong o mag-isip kung totoo ba o guni-guni ko lang ang maliit na anyong taong nakahawak sa laylayan ng pantalong ko. Nakatingin lang ako sa pako habang ramdam ko na may humihilang paatras sa akin palayo sa dulo ng kasagingan. Pero nang maglakas loob akong lumingon muli, ay laking gulat ko nang makitang wala na ang aswang. Sa takot ko pa ay mabilis akong nagpalinga-linga sa isipin na baka nasa paligid ko lang ito at inaabangan ako. Subalit makalipas ang ilang minuto ay tumahimik na ulit ang paligid. Unti-unti nang nawawala ang malansang amoy na kanina lang ay humahagod sa lalamunan ko. Doon ko lang napansin na pawis ako at nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Pagtingin ko naman sa puno ng saging, nakita kong nandun pa rin ang maliit na nilalang. Nakatingin sa akin ng walang emosyon sa mukha. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kumaripas na ako ng takbo papasok sa loob ng bahay namin. Dali-dali kong pinunta ng kapatid ko at sinuri kung ayos lang ba ito. Saka lang ako nakahinga ng maayos nang malaman kong nasa maayos na kalagayan naman ng kapatid ko. Minaigi ko na ngang hindi na lumabas pa ng bahay at isinara kong maigi ang lahat ng pwedeng mapasukan at malabas ang gaya ng mga bintana at pintuan. Hindi ko na din kinaligtaan pang maglagay ng mga panguntas sa aswang dahil kahit papano ay mas maalam ako sa mga nilalang na ito kaysa sa pag-aalaga ng mga pananim ng nanay ko. Sa kadahilan ng hindi na bago sa lugar namin ng mga aswang at halos lahat ng nakatira sa baryo ay alam na asin, bawang at makabuhay ang pangontra sa mga ito. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang gabi naming iyon at hindi ko na muli pang nakita ang aswang. Pero magmula ng araw na iyon, napag-alaman kong may alagang duwende pala ang aking yumangong ina na nakatira sa likuran ng bahay namin. Kung nasaan ang kasagingan. Nang gabing iyon din nga ay napanaginipan ko ito. Tapos ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa naging gabay ko na ang kulay berdeng duwende na alaga ng aking ina. Hindi naglaon ang dating papalubog na naming taniman ng saging ay nabigyan ulit ng buhay
sa tuloy ng gabay kong duwende. Ito ang nagturo sa akin kung paano alagaan ng maayos at palaguin ang taniman, dahilan para maitaguyod ko ang buhay namin magkapatid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lucas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Malasike, Pangasinan. Ako ito si Lucas, o mas kilala sa tawag dito sa amin bilang Tay Lucas. 67 anyos na ako sa kasalukuyan. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari matagal na panahon na, noong bantog pa ang aking pangalan bilang dakilang manunugis ng sigbin at ng mga aswang. Marami ring dumadayo sa amin na ako ang hinahanap, lalo na kapag may mga nasalanta ng mga mababangis na aswang, dahil sa buhay ko din ang nakasalalay doon. Bilang isang manunugis ay nagpapabayad ako. Hindi naman kalakihan ang singil ko, ngunit sapat na iyon upang may makain para sa pang-araw-araw. Malaki rin kasi ang tulong ng kinikita ko, pang-abot sa aking mga magulang noon na meron ng mga sakit. Ako lang din kasi ang inaasahan nila, dahil ang nag-iisa kong kapatid na babae ay maaga ring nag-asawa at nagkaroon ng anak. Kung minsan ay nag-aabot rin ako sa kanila ng kanyang asawa. Noong mga panahon kasing yon ay patuloy pa rin sa pananakop ang mga Hapon sa Pilipinas. Marami rin noon ang mga rebelde sa mga bulubunduking bahagi ng aming lugar. Kaya todo ingat din ako kapag naglalakad sa gabi. Napapabalita din kasi ng mga panahong yon ang mga napapaslang umano ng mga aswang. Natatagpuan na lamang sila kinaumagahan sa matatalib o matatarik na lugar. Hindi lang mga rebelde o mga Hapon ang kinakatakutan dahil dumagdag pa ang mga salot na aswang. Marami rin naman kasi ang tulad ko ng mga panahong yon na binabayaran upang manugis ng mga kakaibang nilalang. Maliban kasi sa mga aswang, ay tinutugis rin namin ang mga mambabarang at mga mangkukulam na walang ibang ginawang kabutihan kundi ang maminsala sa bayan. Aaminin ko, kalakbay, sa ganoong kalakaran kami namuhay. Maliman sa tingin ng iba, ngunit malaki talaga ang naitutulong noon upang maitaguyod namin ang aming pamilya. Isa pa ay buhay rin naman ang nakataya kapag may mga nagbayad sa amin na siyang sinasalanta ng mga ganoong nilalang. Tulad na lamang ng minsang may dumayaw sa amin, natawagin na lamang natin sa pangalang Martin. Nais daw niyang magbayad ng malaking halaga at iilang bareta ng ginto. Mapatay ko lamang ang bumarang sa kanyang anak. Sa tindig pa lang kasi nito ay kitang-kita na nagmula na ito sa marangyang pamumuhay. Nagmula pa raw ito sa hilagang parte dito sa aming lugar. Ako talaga yung dinayo niya sa amin, dahil may nakapagsabi umano sa kanya na kung balak niyang gumanti ay ako ang siyang may kakayahan. Ikaw ba ang sinasabi nilang bantog na manunubis? Ikaw ba si Lucas? Bakit mo ako hinahanap? May ipapatugis ka ba? Oo, ako nga si Lucas. Ako ang hinahanap mo. Nakikiusap ako sa iyo, Lucas. Matagal na panahon ko nang pinag-isipan ng bagay na ito. Marami na rin akong napuntahang mga manunubis at lahat sila palpak. Nais kong ipahiganti ang anak kong pinatay ng mga walang hiyang mambabarang na yon. Kung may kakayahan kang tugisin at paslangin kung sino man iyon, ay tunay kang magaling. At kung tungkol naman sa bayad ay walang problema. Kaya kong magbigay kahit magkano, basta magawa mo lang ang pinapagawa ko. Kung sa tugisin lang at patayin ng nilalang na iyon, ay wala naman hong problema sa akin. Lalo na kapag buo ang bayad. Kung gusto mo sa susunod na araw,
ay uumpisahan ko ng kilalanin ang may kagagawan nun. Ituro mo lamang sa akin ang puntod kung saan inilibing ang anak mo. Nang sa ganun ay mabilis kong matunton ang may kagagawan nito sa kanya. Napangiti at napayakap pa sa akin ang lalaki. Sa tingin ko ay mas matanda lang ito sa akin ng ilang taon. Hindi nito alam na mas nagagalak akong gawin ang bagay na yon, lalo pat buo at malaki-laki ang ibabayad niya. Pinangakuan niya rin ako ng 3 bareta ng ginto at ilang daang piso matukoy at mapaslang ko lamang kung sino ang may gawa nun sa kanyang anak. Sa mga panahong kasing yon ay malaking halaga na kapag nakahawak ka ng daang-daang pera. Sa katunayan niyan ay yung sinasahod ng aking ama sa bukid noon kapag nagtatrabaho ay 25 hanggang 50 sentimo lamang sa buong araw nitong pagkayod. Kaya naman namilog ang aking mga mata noong marinig ko ang ipinangako niyang yon. Noon lang din kasi ako makakatanggap ng ganoong kalaking halaga kapag nagkataon. Agad ko nang tinanggap ang alok nito. Pasipol-sipol pa akong naglalakad pauwi nung umalis na si Martin. Nais ko kasing ipaalam sa aking mga magulang ang pinag-usapan naming dalawa, maging ang pagpayag ko sa gusto nitong kapalit ng malaking halaga. Pagkarating naman sa bahay ay agad ko nang kinausap si Nanay Maria. Nung una ay may pagtutol pa ito dahil nag-aalala ito sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na mag-iingat ako upang hindi na ito mabahala pa. Lucas anak, sigurado ka na ba sa pasya mong iyan? Alam naman namin ng ama mo na magaling kang manugis. Ngunit tila yata napakadelikado ng kaharapin mo na yan. Kung yun ng mga napunta na nga niyang mga manggagamo ay hindi magawang mapaslang ang mga nasabing nilalang, ikaw pa kaya? Tandaan mong walang katumbas na halaga ang buhay ng isang tao. Dahil lang sa pera, kaya ka ba pumayag? Nay, hindi lang po para sa pera ito. Para rin ho sa inyo kung bakit ako pumayag eh. Isipin niyo kung mapapagtagumpayan ko ang misyon na ito. Tapos nakuha ko ang buong bayad. Mapapagawa ko na po ang bahay natin. Sas Marioset na bata ka. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Mabuti sana kung aswang-aswang lang yan. Pero mambabarang iyan anak. Lubang napakadelikado yan. Sa sinabing iyon ni Nanay ay mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong gawin ito. May prinsipyo kasi akong kapag may hindi naniniwala o bilib sa akin ay mas gugustuhin kong suungin kung anuman yon. Naiintindihan ko naman siya kung bakit ayaw niya akong gawin yon. Dahil anak niya ako at nag-aalala lamang siya para sa akin. Isa pa, kampante naman ako na hindi ako pababayaan ng mutya ng langka na tangan ko. Nga pala kalakbay, nakuha ko ang mutya ng langka na ito nang minsang pumunta ako sa bukid upang manguha ng bunga ng langka at ibenta sa bayan. Saktong araw ng Biyernes noon sa pagkakatanda ko. Habang kumukuha ko ay naagaw ng pansin ko ang isang bunga noon. Itim na itim ang balat nito at namumukod tanging bunga sa isang malaking puno. Sa pag-aakalang hindi ko mapapakinabangan ang punong yon dahil nga sa nag-iisa lamang ang bunga niya at itim pa ay binala ko itong putulin para sana gawing uling at may pagpalit sa bayan. Nang mga panahong iitakin ko na ang punong yon ay nagulat naman ako dahil sa kakaiba ang tigas nito. Yun bang parang napakakunat. Ni hindi nga nagagalusan ang balat nito kahit ilang ulit ko ng pag-iitakin. Dahil naman sa inis ko noon ay iyong itim na bunga niya ang siyang napagbalingan ko ng pansin at pinagsasaksak ko ito. Makailang ulit ko iyong pinagtataga hanggang sa nagkapira-piraso. Namangha pa ako nung una kalakbay dahil kahit itim ang balat nito na parang sa nabubulok na
ay napaaganda pa rin ng laman. Napamaang pa ako nang may matamaan ako mula roon. Para iyong matigas na bagay dahil tumalbog pa ang aking itak. Nang kilatisin ko kung ano yun, doon ko napagtantong isa iyong buto ng langka. Makinis iyon at parang nagkukulay bahaghari kapag natatamaan ng sikat ng araw. Ano naman kaya ito? Bato na nasa loob ng langka. Parang katulad ito ng mutya ni Mang Berting ah. Hindi kaya isa din itong mutya? Sa isiping iyon ay agad naman akong tumayo. Pinahiran ko pa ng laylayan ng aking damit. Ang butong yon sa kamabilis na inilagay sa aking bulsa. Hinimas-himas ko pa ang puno ng langka na siyang pinagtataga ko noon. Saka naman ako pabulong na humingi ng paumanhin dahil sa aking ginawa. Ang pag-aakala ko, walang silbing punong iyon, ay siya palang magbibigay sa akin ng mutya na magbibigay rin sa akin ng swerte. Dito agad ko namang nilisan ang lugar na yon. Marami-rami din akong nakuhang bunga doon na siyang pinasan ko naman pauwi. Sakto naman na nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ay nakasalubong ko itong si Mang Berting. Kaya naman binati ko siya ng magandang hapon. Ipinakita ko rin sa kanya ang nakita kong mutya upang masigurado kung mutya ba talaga yon o normal na buto lang ng langka. Abay, maswerte ka ngayong araw Lucas. Bihira lamang magpakita ang mga mutyang katulad niyan sa mga tao. Pinili ka ng mutyang iyan na mga laga sa kanya. Ingatan mo yan at gamitin sa mabuti. Napangiti naman ako sa tinuran ng matanda. Agad naman akong nagpasalamat sa kanya at dito mabilis na naglakad pa uwi. Sinunod ko naman ang mga sinabi nito noon na pigaan ko iyon ng kalamansi upang tingnan ang magiging reaksyon nito. Tatayo daw iyon habang umiikot kapag malakas ang gabay nito. Namangha pa ako nang sinimulan ko ng pigaan iyon ng kalamansi. Wala pang ilang segundo nang bigla iyong tumayo at nagpaikot-ikot na parang isang trumpo. Doon ko napagtanto na malakas nga talaga ang gabay ng tangan ko. Binabad ko muna iyon sa kalamansi. Sa isip ko kasi noon tulad ng mga narinig kong sabi-sabi ng mga kakilala kong antingero ay mas lalakas iyon kapag nakababad sa katas ng kalamansi. Iniwan ko muna yon sa mesa at agad na nagbihes upang tumungo sa bayan at ipagpalit ang mga naani kong bunga ng langka. Habang naglalakad noon ay may nakasalubong naman akong isang babae. Unang kita ko pa lang sa kanya ay malakas na ang dating nito sa akin. Para nitong minagneto ang aking paningin na ayaw nang umalis sa pagkakatitig sa kanya. Nang hapong kasing yun ay malapit na ako sa bayan kung saan ko naman siya natagpuan. Hindi ko na namalayan ang paglapit nito sa akin at pag-abot ng kanyang kamay, tanda ng pagpapakilala. Sa sobrang pagkahanga ko sa kanya ay natuod naman ako at natulala sa taglay niyang kariktan. Bumalik na lamang ako sa wisyo nang magsalita ito. Parang musika sa aking pandinig ang boses nito dahil sa napakalamyos noon at napakalamig sa pandinig. Hindi ko namalaya na dahil sa matagal ko palang pagkakatitig sa kanya ay nabitawan ko na ang pasan-pasan kong sako na naglalaman ng langka. Bakit ganyan ka kung makatingin? May dumi ba sa mukha ko? Ano kasi? Wala. Nabigahan nilang ako sa taglay mong ganda. Para kang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Ano ka ba, Lucas? Ano ba tong pinagsasasabi mo? Guys, nakakahiya tuloy sa kanya. Kamot ulo ko pa noon nang mapagtanto ang aking pinagsasabi sa kanya. Wala sa kamalayan ko ng mga oras niyon na dahil sa tunay akong nahumaling sa kanya ay hindi ko na inisip pa
ang aking sasabihin. Hininaan ko pa ang huli kong sinabi dahil naiinis ako sa sarili ko noon. Napangiti naman siya at nagpakilala sa akin. Sinabi pa niya na baka raw binobola ko lang siya. Agad ko namang iniabot ang kamay nito at nagpakilala na rin. Nang mga panahong yon, kalakbay, ay para itong nagmamadali. Sa pagkakatanda ko ay malapit nang lumubog ang araw noon. Nagpaalam ito sa akin at nagpahabol pa ako sa kanya nang sigaw na sana ay magkita pa kaming muli. Nang hindi na siya maabot ng aking paningin, ay muli ko namang kinuha ang sakong naglalaman ng langka. Pasipol-sipol pa ako habang pasan-pasan iyon. Ni hindi ko na inalintana na lubhang napakadelikado pala kapag naabutan ako ng dilim sa daan pauwi. Ang sakin lang naman noon ay masaya ako at para akong tumama sa loto dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Noon ko pa ding nalaman na umibig na ako sa unang tingin sa kanya. Nang makarating na ako sa bayan ng mga panahong yon, ay mabilis kong dinala yon sa suki kong kumukuha sa akin ng langka. Agad ko ang kinuha ang bayad at dito bumili ako ng sariwang isda at sangkap sa pagluluto katulad ng bawang at sibuyas. Bumili na rin ako ng 2 gata na bigas upang may sasaingin kami sa susunod na araw. Saka binaybay ang daan pauwi. Ngunit habang naglalakad sa matarik at makipot na daan ay tuluyan nang nagtakip silim. Sakto naman na wala akong dalang pang ilaw sa daan dahil nga sa pag-aakalang hindi naman ako gagabihin pauwi. Hindi naman yon naging hadlang sa akin dahil sanay naman akong maglakad sa dilim at kabisado ko naman ang daan. Simula kasi nang magkarayuma si tatay ay ako na ang pumupunta mag-isa sa bayan. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay nakakarinig na ako ng mga alulong ng aso. Walang kabahayan sa aking dinaraanan, ngunit sapat na marinig ko yon gawa ng medyo mataas na ang parte na aking nilalakaran. Nagsipulasan na rin ang mga ibon sa gubat malapit sa aking dinaraanan at nakakarinig na rin ako ng mga kaluskusan. Hindi naman ako natakot ng mga panahong yon, kalakbay, dahil sanay na ako sa ganoong senaryo. Hindi ko rin kasi inaalis ang itak ko noon sa aking bewang na nasa Taguban. Kahit saan magpunta ay daladala ko ito. Ako pa talaga ang tinatakot ng mga damuhong ito Magpakita lang kayo at tiyak nilalagay nyo lamang ang mga katawan nyo sa hukay. Pagka ganitong masayang araw ko, ay huwag nyong sisirain dahil hindi ko kayo sasantuhin. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakakarinig na rin ako ng malalaking pakpak na pumapagaspas at kasabay noon ang pag-atungal na nakakakilabot sa pandinig. Alam kong may aswang sa itaas at ako ang binabantayan. Hinanda ko naman ang aking sarili at kinuha ang aking itak sa taguban. Hinawakan ko naman ito ng mabuti at pinakiramdaman ang paligid. Sa unang pagkakataong iyon ay narinig kong palapit ng palapit sa direksyon ko ang kaluskusan ng mga dahon. Noon lang din ako nakaramdam ng pagtatayuan ng aking balahibo sa buong katawan. Tumigil naman ako sa paglalakad at dito hinigpitan ang pagkakahawak sa itak. Sa isip ko pa noon ay may mararamdaman lang akong nasa malapit ay agad ko nang pagtatatagain. Lumipas ang ilang minutong nasa ganun akong posisyon ay nagulantang ako nang may humawak sa aking braso. Hinila ko nito at dinala sa may talahiban. Kahit hindi ko maaninag ang mukha nito, ay ramdam ko ang malambot nitong kamay na humila noon sa braso ko. Alam kong babae yon. Nawala lang ang pagkabahalang nararamdaman ko noong magsalita ito. Huwag kang maingay.
Ako ito si Amor. Marami sila sa paligid. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Huwag kang mag-alala dahil mamayala ay lilisan din sila sa lugar na ito. Teka, paanong narito ka? Paano mong nalaman na marami ang mga aswang dito? Hindi ka ba natatakot sa kanila? Tsaka bakit ka nandito? Sa pagkakataong iyon ay nagtataka na talaga ako kung bakit siya naroon. Ganun pa man ay hindi maalis sa akin ang sayang nadarama dahil nakasama ko na naman siyang muli. Iyon nga lang at hindi ko maaninag ang mukha niya. Dahil nga sa madilim ang paligid at walang buwan ng gabing yun. Nakontento na lamang ako sa paghawak sa kanyang kamay. Ngunit napahatsing naman ako nang makaamoy ako ng hindi kaaya-aya mula sa kanya. Napakabaho noon at parang sa nabubulok na patay na hayop. Nang tinanong niya ako kung bakit ako napahatsing, ay sinabi ko na lamang na biglang nangate ang ilong ko. Ayaw ko namang mailang siya sa akin o di kaya ay lumayo siya. Ayaw kong punahin na kaya ako napahatsing dahil sa hindi ka nais-nais niyang amoy. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi niya sa akin na nakaalis na raw ang mga nilalang na yon. Lumabas naman ako mula sa pinagkukublian namin at agad naman akong nagpasalamat sa kanya. Hindi ko na rin isinatinig pa ang mga katanungan na nais kong itanong sa kanya dahil nahalata kong wala naman itong balak sabihin sa akin. Agaran din naman siyang nagpaalam at kahit gustuhin ko mang ayaw malayo sa kanya ay wala din naman akong magagawa pa. Noong nagpaalam na ito ay agad ko namang inayos ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad upang makauwi na. Alam ko rin kasing nag-aalala na ang mga magulang ko sa akin ng gabing yon dahil palalim na ng palalim ang gabi, ngunit wala pa ako. Pagkarating ko nga sa bahay ay pangiti-ngiti ko pang sinalubong ang nanay ko. Ngunit mababanaag sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Agad naman akong dumiretso sa kusina at niluto ang isang isdang nabili ko. Pagkaluto ay agad ko rin namang niyaya silang kumain. Doon rin nagsimulang araw-araw na kaming nagkikita ni Amor. Inilihim ko muna sa aking mga magulang ang tungkol doon. Saka ko na lamang sasabihin sa kanila kapag kami na ni Amor. Ngunit ang ipinagtataka ko, kalakbay, ay kung bakit lagi sa kagubatan o di kaya ay sa bukid kami nagkikita. Makailang beses ko pa nga siyang niyayang tumungo sa bayan at ayaw na ayaw niyang pumunta roon na hindi ko naman inalam pa kung bakit. Sapat na kasi sa akin noon na makita at makasama ito. Para bang siya ang bumubuo lagi ng araw ko. Kulang na kulang iyon kapag hindi ko siya nakita. Nilagyan ko rin ng tali ang mutya ng buto ng langka. Ginawa ko iyong pintas nang sa ganon ay lagi ko itong daladala kahit saan man ako magtungo. Pagkalipas ng ilang araw ay madalas nga akong sineswerte. Mas naging agresibo rin ako sa pakikidigma sa mga aswang maging sa mga alalay nitong mga sigbin. Iyon bang napakabilis ko at ilang metro pa lamang sila sa akin ay ramdam ko na agad ang kanilang presensya kaya nakakapaghanda agad ako. Nababasa ko rin ang laman ng kanilang isip kung ano ang sunod nilang gagawin balak sa akin. Nang mga panahong iyon, kalakbay, ay napapadalas din ang pag-ani ko ng mga langka at iilan pang mga dinagdag kong mga pananim sa aming lote. Kaya naman masasabi kong swerte nga ang mutya na tangan ko. Ngunit hindi mapantayan ang sayang naramdaman ko noong nang makamtan ko ang isang napakatamis na oo mula kay Amor. Naging kami nga noon. Tinanggap ko ang lahat-lahat sa kanya. Sa kabila ng napakabaho nitong amoy at ulilang lubos, ayon na rin sa sinabi nito sa akin. Iyon nga lang, ayaw pa nitong ipakilala ko siya sa aking mga magulang
dahil hindi pa naman daw siya handa. Sa paglipas ng panahon ay tuloy-tuloy ang swerte kong natamo. Hanggang sa dumating na nga sa puntong nagpapabayad na ako upang manugis ng mga aswang at dumating nga si Martin. 2 araw pang lumipas ay muling nagtungo sa bahay si Martin. Iyon din kasi ang araw na sinabi ko upang tumungo kami sa puntod ng kanyang anak na nabarang. Ang ipinagtataka ko pa ng mga panahong yon ay noong nagpaalam ako kay Amor ay parang may pagdadalawang isip itong payagan ako na hindi naman dati nito ginagawa. Ngunit buo na ang aking pasya ng mga panahong yon. Sayang din naman kasi talaga ang ibabayad sa akin ni Martin kung sakaling ayawan ko ito. Sobrang laki nun at may papaayos ko na ang aming munting bahay. Bagamat napapabalitang maraming mga buntis at iilang residente malapit sa amin ang napapaslang umano ng aswang, ay hindi ko na yon binigyang pansin pa. Wala rin kasi sa bokabularyo ko ang salitang sumuko at matakot. Nang mga panahong naroon na kami sa puntod ng kanyang anak, ay ramdam ko na agad ang nag-uumapaw na presensya ng kasamaan. Ilang buwan na ring umanong nalilibing yon at alam kong naaagnas na yon. Nang mabungkal na namin ang pinaglibingan nito, ay halos mapasuka pa ako sa napakabahong amoy noon. Inuuod na rin ito at naagnas na. Bigla namang sumagi sa isip ko ang amoy ni Amor. Ganun na ganun yon, kalakbay. Nagtataka ako kung bakit parehas na parehas ang amoy niya sa bangkay ng anak ni Martin, gayong buhay pa ito. Dito ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil nag-uumapaw ang pagmamahal ko para sa kanya. Pinikit ko ang aking mga mata at nagbanggit ng mga orasyon. Tinawag ko ang presensya ng mambabarang na gumawa noon sa kanya at pinasapi ko sa bangkay. Nang maramdaman ko ang presensya nito, ay muli naman akong nagbanggit ng orasyong pamako kung saan hindi siya makakapag-aklas o makakagamit ng kahit anumang mahika laban sa akin. Sasagot lamang siya sa katanungan ko at hindi ito makakagalaw, maging ang kanyang katawan. Bakit mo nagawa sa bata ito ha? Ano ang iyong pangalan? Ano ang kasalanan ng batang ito at bakit mo siya dinamay? Napakawalang puso mo. Gusto mong ibalik ko sa iyo ang ginawa mo sa kanya? Sino ka sa tingin mo? Para sabihin ko sa iyo ang dahilan. Wala kang alam sa alitan namin ng pamilyang iyan. Kaya labas ka sa gulo namin. At kung sa tingin mo ay natatakot ako sa iyo, wes para malaman mo hindi. Pagsisisiyan mo kung bakit ka pumasok sa gulong ito. Sana hindi ka na lamang nangialam pa. Gamit naman ang aking daliri, ay agad kong pinektusan ang noo ng bangkay ng bata. Doon ay narinig ko kung papaano umungol ang nilalang na sumanib sa kanya. Alam kong iniindan niya yon. Ang sakit at pilit lamang nitong ipinakitang hindi natatakot sa akin. Nakaramdam din kasi ako ng isa pang presensya sa katauhan nito, ngunit hindi ko lang matukoy kung ano. Makailang beses ko pa siyang tinanong kung bakit yun ginawa sa bata. At dito ay nagmatigas pa ito. Kaya wala na nga akong nagawa pa kundi ang kunin ang kakayanan nito bilang isang mambabarang. Mabilis ko lamang ginawa yon dahil sanay na ako sa ganoong bagay. Binalik ko na rin sa kanya ang kanyang ginawa sa bata upang hindi na ito makapambiktima pang muli. Kinapa ko rin ang mutya kong kwintas kung mainit pa rin ba ito, ngunit hindi na. Tanda iyon na tuluyan ko na nga natalo ang mambabarang na yon. Pagkatapos nun ay agad naman naming inilibing muli ang bangkay ng bata at sakay yon inalayan ng dasal upang makatawid na sa kabilang buhay ang kaluluwa nito.
Noong tumungo na kami sa bahay ni Martin, ay doon muna ako nito pinatulog. Sa pagkakataong iyon ay maghahating gabi na rin kasi. Isa pa ay sinisigurado ko rin ang kaligtasan niya dahil baka siya ang balikan ng angkan ng mambabarang na iyon. Hindi ko rin muna kinuha ang bayad niya sa akin hanggat hindi ko pa nasisigurong tapos na ang laban. Ayaw ko naman kasing may masabing hindi maganda ang mga nagpapagawa sa akin ng ganon. Habang namamahinga ay nagulantang na lamang kami nang biglang may bumagsak na malaking bagay sa may bubungan. Alam ko kung ano yon dahil sa gabing iyon ay napakaalinsangan. Senyales na may mga aswang na umaaligid sa paligid. Hindi ko na muna sinabi kay Martin kung ano ang aking nalalaman upang hindi ito matakot. Sinabi ko sa kanya na ako na ang bahala at maiging isarado na lamang niyang mabuti ang pinto at bintana upang walang makapasok. Agad niya namang ginawa yon. At nang masiguradong ayos lang siya roon, ay agad na nga akong lumabas. Unang tapak ko pa lang sa baitang ng kanyang hagdan, palabas ng bahay ay nakaramdam na agad ako ng kakaiba. Nakikita ko ang paligid kahit napakadilim ng gabing yon. Dilaw ang paningin ko sa buong paligid kaya namangha pa ako. Kasabay noon ang pag-init ng aking tanga na mutya. Para iyong apoy na nakakabit sa aking leeg ngunit kamanghamanghang hindi naman ako napapasok. Binilang ko kung ilang aswang ang naroon. Nasa 5 yon. Kaya naman napangiti ako dahil muli ay mapapalaban na naman ako. Nasasagap ko rin kasi na galing sa matataas na uri ng mga aswang ang naroon dahil sa malalakas ang presensya ng mga ito kumpara naman sa una kong mga nakalaban. Hindi naman ako nakaramdam ng kaba dahil kung tutuusin ay madali lang para sa akin ang kalabanin ang mga ito. Isa pa ay gusto ko rin talaga yung tunay na laban na mapagpapawisan ako. Tulad ng mga nakagawian ay nagbigkas naman ako ng mga orasyong pamako. Pagkabigkas ay nakita kong pilit na gumagalaw ang mga yon, ngunit hindi nila magawa-gawa. Hinawakan ko noon ang aking itak at mabilis na tinungo ang direksyon ng isa. Agad ko naman itong tinaga at makatatlong beses ko pang gawin iyon hanggang sa maputol ang ulo nito. Isa iyong asbo dahil sa nag-anyong malaking aso ito. Napangiti naman ako nang marinig ang pag-angil ng 4. Naanimoy galit na galit ngunit wala man lang silang magawa upang tulungan ang isa nilang kasama na noon ay naputulan ko na ng ulo. Akala ko pa naman ay malalakas kayo. Akala ko ay mapapalaban at mapagpapawisan ako. Pero tulad ng iba ay mahina din kayo. Pasensyahan na tayo Pero ngayong gabi na matatapos ang buhay nyo. Iyon ay kung hindi nyo sasabihin sa akin kung sino ang nag-utos sa inyo upang pumunta rito. Makakaalis lang kayo ng buhay kapag sinabi nyo sa akin kung sino iyon. Sa pagkakataong iyon ay walang gustong magsalita. Puro pag-angil lamang ang naririnig ko mula sa kanila. Hinabaan ko pa ang aking pasensya at naghintay ng ilan pang sandali. Baka ako may magsalita sa kanila, ngunit wala talaga. Biglang nag-init ang aking katawan at walang pagdadalawang isip na pinagtataga pa ang 3 sa kanila. Nang isa na lang ang natira at iyon nga ang nasa bubong, ay agad naman akong lumapit dito. Bagamat may hagdan at silong ang bahay ni Martin, ay hindi naman iyon kataasan. Umakyat ako mula sa puno at tumalon sa may bubong. Doon ay kamuntikan pa akong bumagsak sa lupa dahil sa nakawala ito sa inilagay kong orasyong pamako. Ito ang gusto ko hindi mahina. Kung ganun ay halika dito at sa bakuran tayo ni Martin magkasubukan.
Nang sa ganun ay makita natin kung sino ang mananalo sa atin. Kung tunay kang malakas, ay ipakita mo sa akin. Hindi katulad ng mga kasama mong walang kagana-gana. Pagkasabi ko noon ay napangisi pa ako nang bigla na lamang siyang tumalon sa bakuran. Senyalis na tinatanggap nito ang hamon ko sa kanya. Muli naman akong tumalon sa kahoy malapit sa bubong at bumaba kung saan siya naroon. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako muli pang gumamit ng orasyong pamako. Gusto kong mapagpawisan noon kaya itak na lamang ang ginamit ko at syempre iyong tangan kong mutya. Nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong dinaluhong. Mabuti na lamang at nakailag ako at iyong kaliwang braso ko ang ginamit kong panangga. Nakalmot niya yon. Kaya naman napangisi ako dahil masyado itong agresibo. Bagay na gusto ko naman dahil nga sa gusto ko ring mapagpawisan ng gabing yon. Umangil pa ito ng halatang inaasar ako. Muli sana ako nitong sasakmalin, ngunit naunahan ko ito. Gamit ang itak ay sinalubong ko ang bunganga nito, kaya diretsyong nabiyak iyon. Agad kong ang binalik sa taguban ang itak kong hawak. Nang mapagtantong wala na itong buhay, sinipa-sipa ko pa ang katawan nitong nakailata na sa lupa. Akala ko pa naman malakas ang isang ito. Puro yabang lang pala. Ayan, sama-sama kayong pumunta dito. Kaya sama-sama rin kayong tutupukin ng apoy. Malalaman ko rin kung sino ang may lakas ng loob na nag-utos sa inyo na gawin ito. Malalaman ko rin kung sino. Pagkasabi noon ay agad ko namang inipon sa bakuran ni Martin ang bangkay nila. Pinakuha ko rin ang posporo at gaas itong si Martin upang sunugin ang bangkay ng mga yon. Pagkatapos noon ay agad rin akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagpaalam na ako sa kanya. Kumuha lang ako ng sapat na pera sa kanya para sa unang gabi at araw na serbisyo ko sa kanya. Hindi ko muna kinuha lahat dahil hindi ko pa napapaslang ang may pakana ng lahat. Nag-umpisa na nga akong maglakad pa uwi. Kalahating araw din kasi ang babagtasin ko bago naman makaabot sa bahay. Marami rin siyang pinabaon sa akin ng mga nilagang saging at kamote na hindi ko naman tinanggihan dahil nga kakailanganin ko yon sakaling magutom ako sa paglalakad. Maggaganon pa man ay nagbigkas naman ako ng orasyon sa bahay niya at nag-iwan din ng iilang pangontra sakaling balikan pa siya ng ilang nilalang roon. Pagkarating naman sa aming bayan, tulad ng nakagawian, ay muli naman akong bumili ng isda at sangkap sa pagluluto. Bumili rin ako ng kalahating sako ng bigas upang matagalan muli ito bago maubos. Hindi lang yon, dahil noong makita ko ang pulang saya, ay binili ko rin ito dahil alam kong nababagay iyon kay Amor. Nagagalak na rin kasi akong makita siya. Isang araw pa lang kaming hindi nagkikita ay para bang kay tagal-tagal na. Dala naman ang aking pinamili ay muli kong binaybay ang daan pauwi. Pagkarating ko sa bahay ay bumungad muli sa akin ang nag-aalalang mukha ng aking mga magulang. Ang paalam ko kasi noon sa kanila ay uuwi ako ng hapong iyon. Ngunit dahil nga sa inabangan ko ang paghihiganti ng mga aswang kay Martin, ay doon na ako nakatulog. Lucas, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang hindi kami nakatulog ng ama mo kagabi dahil sa pag-aalala sa'yo? Paano kung isang araw matagpo ang kanalamin dyan sa tabi-tabi na wakwak na ang sikmura? Diyos kung bata ka, sinabi ko na sa'yong huwag ka nang tumanggap ng pagtutugis na yan dahil kapahamakan lamang ang idudulot niyan sa'yo eh. Nay naman, wala naman pong nangyari sa akin masama eh. Tsaka tignan nyo, eto ako buhay na buhay. Pagpasensyahan nyo na ho kung hindi ako nakauwi
Kasi may tinapos lang ako para ayos na ho. Pangako po inay, hindi ako mapapahamak. Para naman pong hindi nyo pa ako kilala eh. Si Lucas yata ito. Isang mabagsik na manunugis ng aswang. Napapailing na nga lang si nanay noon nang mga sinabi kong yon. Tinapik ko naman ang balikat nito. Saka maiging tinungo ang kusina upang may pagluto na sila ng makakain. Balak ko rin kasi noon na dalhan ng pagkain si Amor at ipapatikim ko sa kanya ang luto ko, kaya dinamihan ko na yon. Pagtapos naming mananghalian ay nagpaalam muna ako sa kanila. Natutungo muna ako sa bukid upang tiyakin ang mga pananim namin doon. Iyon na lamang ang sinabi ko dahil nga lihim noon ang relasyon namin ni Amor. Mag-aalas 2 na ng hapong iyon. Dala ng aking pasalubong na pulang saya at pagkain sa kanya ay masaya kong nilisan ang bahay. Gusto ko kasing isorpresa siya ng mga dala kong yon. Ngunit lingid sa aking kaalaman ay ako pala ang masosorpresa ng araw na yon. May nakasalubong kasi akong dalawang kalalakihan habang patungo naman ako sa gubat kung saan ko balak na sana katagpuin itong si Amor. Binati ko pa sila ng magandang hapon, ngunit wala man lang akong nakuhang sagot mula sa kanila. Hindi ko rin kasi masyadong maaninag ang mga mukha ng mga ito dahil bukod sa nakasuot ito ng salakot ay nakayuko pa ang mga itong naglalakad. Nagulantang na lamang ako nang nakalagpas na ako sa kanila. Ay may matigas na bagay na dumapo naman sa aking batok. Agad ko namang yung ikinatumba kasabay noon ang pagkahilo ko at pagkakawala ng aking malay. Nagising na lamang ako sa isang kubo habang nakagapos ang aking kamay at paa. Nakabusal rin noon ang aking bibig ng tela, kaya kahit anong gawin kong pagpupumiglas at pagsigaw ay hindi ko magawa. Ramdam ko rin ang panghihina noon ng aking katawan maging pagkirot ng aking batok dahil sa matigas na bagay na pinampalo roon. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang manahimik at pakiramdaman ang paligid. Wala naman kasi akong mapapala kapag gumalaw pa ako ng gumalaw ng mga panahong yon. Dahil ako lang rin naman ang mahihirapan dahil nga sa mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Makailang sandali pa ay dito na ako nakarinig ng mga yapak patungo sa aking direksyon. Kasabay noon ang pagtatawanan ng mga boses lalaki na papalapit naman sa akin. Ramdam ko rin ang biglang pag-init ng aking mutya na noon ay nasa liig ko pa rin. Senyales na may mga masamang nilalang sa paligid. Nagkunwari na lamang akong tulog ng mga panahong yon upang akalain nilang hindi pa rin ako nagigising. Maya-maya pa ay ramdam ko ang pagluwag ng aking tali sa kamay at paa. Hinugot ko ang aking buong lakas at dito itinulak ang isang lalaking nagpakawala sa akin mula sa pagkakagapos. Noong mga panahon kasing yon ay narinig ko ang usapan nilang dadalhin daw ako sa kanilang pinuno upang gawing panghapunan. Magtatakip silim na rin kasi ng araw na yon, kaya sigurado malakas ang presensyang nasasagap ko mula sa kanila. Tunay ngang mga alagad ng dilim ang mga yon, mga aswang. Noong matumba na ang isang lalaking aswang, ay nakita ko kung papaano nagulat ang isa pa nitong kasama. Pero maya-maya pa ay nagpalit rin ito ng anyo bilang isang malaking baboy ramo. Isa iyong bangkilan at nang makabawi ang itinulak ko ay ganoon rin ang kanyang ginawa. Tila yata ginawa pa akong bihag ng mga yon upang gawin nilang panglaban sa kanilang sikmura. Sa isip-isip ko pa ng mga panahong yon ay bahala na. Basta lalaban ako ng patayan.
Wag lamang akong mapatay ng mga aswang. Marami pa kasi akong pangarap noon, kalakbay. Lalo na nang maisip ko itong si Amor at ang mga pangarap namin para sa hinaharap. Pinangako ko kasi sa aking sarili na siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar at susuplingan ng aming magiging mga anak. Nilibot ko naman ang aking paningin sa paligid at naghanap ng bagay na pwede kong gamitin laban sa kanila. Sakto namang nakita ko ang aking itak na nooy nasa maliit na lamesa malapit sa kung saan nila ako iginapos. Agad ko naman iyong kinuha at saktong dinaluhong ako ng 2 bangkilan. Nang aabutin ko na sana ang itak, ay napaaray pa ako dahil sa nasakmal ako ng isa sa aking binti. Nagpagulong-gulong pa kaming 2 sa lupa at pilit kong inilalayo ang kanyang bunganga sa akin gamit ang kanan kong kamay. Sakto namang dudumugi na sana ako ng isa pang bangkilan ay naabot ko ang itak gamit ang kaliwa kong kamay at agad kong sinalubong iyon sa kanya. Tumama iyon sa leeg niya, kaya naman tumilamsik ang dugo sa amin ng isa pang bangkilan na nooy. Pilit pumapalag sa aking pagkapigil sa kanya. Naglalaway na iyon ng sobra at handa na akong lantakan, ngunit wala sa bokabularyo ko ang magpatalo. Nang magkaroon ako ng tiyempo ay binaliktad ko ang aming posisyon. Ako na ang pumaibabaw sa kanya at nang mahugot ang itak sa leeg ng isa ay walang habas ko siyang pinagtataga na siya namang agarang pagkawala ng buhay nito. Dito pinahinga ko muna ang sarili at pumunit sa damit ng isang bangkilan at iyon ang ginamit ko upang ipangbenda sa sugat na natamo ko mula sa pagkakasakmal sa akin ng isang bangkilan. Masakit naman iyon, ngunit hindi ko na ininda pa iyon sa pagnanais ko na makatakas roon. Lalo ng mga panahong iyon ay nakakarinig na ako ng iilang mga pag-angil mula naman sa labas ng kubo. Makailang sandali pa ay muling nakarinig ako ng mga yapak at mga pag-angil papalapit sa kubo. Sakto namang may bintana sa bandang likod roon, kaya kahit masakit ang aking binti ay pinilit kong lumabas. Matalahib ang likod nun, kaya doon na muna ako nagtago. Iniwasan ko rin ang makagawa ng ingay dahil alam kong matalas ang pandinig nila kapag ganoong nasaan yung aswang sila. Nakalimutan kong malakas rin pala ang pang-amoy nila, kaya hindi na ako nakaporma pa. Nang mula sa likuran ay may dumagit sa akin na isang manananggal. Papalapag pa sana ako, ngunit hindi ko na ginawa pa dahil napakataas na ng lipad doon. Kung gagawin ko mang mapatay iyon ay siguradong damay rin ako dahil sa taas ng babagsakan namin ay tiyak na bali-bali ang buto ko. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang hintaying ibaba ako nito sa kung saan man ako nito nais dalhin. Ganon na lamang ang panlulumo ko nang ibinaba ko nito doon mismo sa kuta nila, kung saan doon rin ako nito ginapos. May malaking suluro na pinapaikutan ng iba't ibang uri ng aswang. Nagsasayaw sila kasabay ng paghampas ng tambol na animoy isang kulto na gumagawa ng pag-aalay sa sinasamba nilang Diyos. Hindi nga ako nagkamali dahil nang ibaba ako roon ay mas lalong naging maligalig ang kanilang ginagawang pagsayaw. Matatalim rin ang tingin na ipinupukol nila sa akin na animoy. Binabalatan na ako ng buhay. Meron pang naglalaway at mapupulang mga mata. Sa isip ko noon ay papaano ko malalabanan ang isang buong aswang, lalo na kung angkan ito. Kung makakaligtas man ako roon ay paniguradong suntok sa buwan. Diyos ko,
Tulungan mo po ako. Huwag mo sanang hayaang dito ako mag-alay ng hiram kong buhay po sa'yo. Pangako kapag nakaligtas ako dito, ay titigil na ako sa ginagawa ko. Wala na akong pakialam kung narinig man nila ang sinabi kong yon. Ang sa akin lang noon ay sana makaligtas ako mula sa kanila. Pihadong pinaghintay ko si Amor sa aming tagpuan at sigurado rin akong nag-iisip na si nanay at tatay sa akin. Nang mga sandaling palalim na ng palalim ang gabi, ay doon na ako talaga nakaramdam ng takot. Tila yata nilunok ko ang prinsipyo kong wala sa bokabularyo ko, ang salitang suko at takot. Ngunit ng mga sandaling nakapako ang mutya sa aking leeg, ay doon na ako nagkaroon ng pag-asa. Alam kong makakaligtas ako sa mga yon dahil sa may tiwala ako sa mutya na hindi ako nito pababayaang malagay sa alanganin. Sa dami na rin kasi ng pinagdaanan kong laban, ay laging kasangga ko ito, kaya kampante naman akong hindi ako nito bibiguin. Makalipas ang ilang minutong nasa ganoon akong senaryo, ay nagulantang naman ako nang makita ang isang malapit na tao sa akin. Iyong taong unang nagpatibok ng pihikan kong puso. Iyong taong nagbigay sa akin ng dahilan upang maging masaya at lumaban sa buhay. Sila Amor? Ikaw? Papaanong? Ano to, Amor? Anong ginagawa mo dito? Sinaktan ka ba nila, ha? Oy, ikaw pala Lucas, mahal. Kamusta ka? Masakit ba ang pagkakagapos ng mga alagad ko sa'yo? Kung tutuusin ay kulang pa yan. Kulang ba yan sa ginawa mong pagpaslang sa aking ina? Hindi sana tayo aabot sa ganito kung hindi ka na nakasali pa sa alitan namin. Anong pinagsasasabi mo, Amor? Ano ang tungkol sa iyong ina? At anong alitan? Teka, hindi kita maintindihan. Humalakhak pa ito ng makailang beses bago sabihin sa akin ang lahat. Sila pala ng kanyang ina ang may pakana kung bakit namatay ang anak ni Martin. Ang ina rin pala niya ang siyang mambabarang na may lahing manananggal. Kaya pala bukod sa presensya ng mambabarang noon na naramdaman ko noong pinasanib ko ito sa bangkay na anak ni Martin, ay meron din akong kakaibang masamang presensyang nararamdaman. Dahil isa rin pala itong aswang na manananggal. Sinabi rin niya sa akin na hindi niya ako totoong mahal. Simula noon pala ay pinaikot lang niya ako sa palad niya at minsan ay hindi niya ako minahal. Ginamit lang raw niya ako upang may pondo siya sakaling mawalan sila ng mabibiktima. Kaya pala kakaiba ang amoy niya dahil sa may lahi pala siyang aswang. Hindi lang din ako ang kanyang nabiktima dahil marami pang iba. Nagkataon lang daw na nagugutom na siya at ako na ang napagdiskitahan niya, lalo't may galit pala siya sa akin dahil napaslang ko ang kanyang nag-iisang ina. Siya rin umano ang nag-utos sa 5 pang aswang na sumalakay sa bahay ni Martin upang sana patayin ito para makapaghiganti. Lintik ka, Amor, pinaasa mo lang ako. Marami pa naman akong plano para sa atin. Marami pa akong pangarap para sa bubuuin nating pamilya. Pero pinagmukhaan mo lang pala akong tanga. Dati pa man ay alam ko nang may kakaiba sa'yo. Ngunit hindi ko binigyan pa ng pansin dahil mahal kita. Pero ngayon nakakasuklam ka. Papatayin din kitang, lintik ka. Oh, bakit parang kasalanan ko pa, ha? Kasalanan mo yun dahil napakatanga mo. Ngayon, ipanglalaman na lamang kita sa aking sikmura. Siguradong mabubusog ako sa'yo at maipaghiganti ko na rin ang ina kong pinatay mo. Labanan mo ako ng patas kung tunay kang matapang. Huwag kang magtago sa likod ng mga kauri mo. Kung tunay ngang ikaw ang namumuno sa kanila, ay ipakita mo kung ano ang kaya mo upang protektahan sila.
Pangil sa itak at aswang laban sa normal. Sa sinabi kong yon ay may iilan sa angkan niya ang sumang-ayon. Nagsigawan din sila na tama na ang tinuran ko. Doon ay napangiti ako kasabay ng bighating naramdaman ko. Ang akala kong wagas na pagmamahalan namin ay laro lang pala. Ang akala kong tunay na pag-ibig ay panloloko lang pala. Sobrang sakit nun para sa akin at sa pagkakataong iyon ay buo na ang pasya kong tatapusin ko ito. Magsitigil kayo. Tahimik. Sige, kung yan ang gusto mo ay pagbibigyan kita, Lucas. Papal, gusto rin naman kitang maibaon sa hukay dahil sa ginawa mo kay inay. Papatayin kita. Pagkasigaw niya noon ay agad nitong nagpalit ng anyo bilang isang manananggal. Nahati naman ang katawan nito sa dalawa sa harap ko pa mismo. Tinubuan din ito ng mahigit sa isang dipang pakpak na parang sa paniki sa magkabila nitong balikat. Kumulubot rin ang balat nito at tinubuan nito ng pangil sa kanyang bibig. Nagsihabaan din ang itim nitong kuko at napakatalim nun. Maging ang kanyang buhok ay bumuhaghag. Idagdag pa ang kanyang nanlilisik at namumulang mata. Hinanda ko na ang sarili ko. Ganon din ang hawak kong itak. Pabulong rin akong nanalangin na sana ay maipanalo ko ang laban. Pagkasugod niya sa akin ay noong una, puro iwas lang ang ginawa ko. Ngunit mangilan-ngilan rin niya akong natamaan ng kanyang makalmot. Naroong itinaas ako nito sa ere at ibinagsak sa lupa. Ngunit ng mga sandaling yon, nakaramdam ako ng hapde. Ay doon na nag-init ang aking katawan. Ganoon rin ang aking tangang mutya. Para iyong isang enerhiyang natutulog at bigla na lamang nagising dahil sa nakaramdam ng sakit. Sa senaryong iyon ay halos lumuwa ang mga mata ng mga aswang na naroon at nanonood sa laban namin ni Amor. Kitang-kita kasi nila kung papaano kusang umihilom ang sugat na natatamo ko mula sa kalmot niya. Nang bumalik na ang aking lakas, ay inihanda ko na ang aking sarili. Nang makitang papasugod nito sa akin upang sana ay dagitin ako, ay walang habas kung pinagtataga ang pakpak nito. Na siya namang ikinatungal nito nang nakakarindi sa pandinig. Maya-maya pa ay bumagsak naman ito sa lupa dahil nga sa naputol ang kanyang mga pakpak. Hindi ko na nga siya binigyan pa ng pagkakataong makabangon at agad kong tinapos ang kanyang buhay. Pinutol ko ang ulo nito at inihagis sa mga kasamahan niyang noon ay tahimik lamang na nakatitig sa aming direksyon at nangitla dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Marahil ay iniisip nila kung papaanong ganun kadali ko na lamang napabagsak ang kinikilala nilang pinuno. Yan ba ang kinikilala niyong pinuno? Yan ba ang sinasabi niyang kaninang poprotektahan niya kayo? Ang mabuti pa ay hayaan niyo na lamang akong makaalis dito at mamumuhay kayo rito ng matiwasay. Inaasahan ko rin sana ay hindi na muli kayong mamimiktima ng mga tao dahil ako ang makakalaban ninyo. Papatayin ko ang sino mang mangialam sa taong bayan gamit ang mutyang ito. Pakatatandaan niyo yan. Pagkasabi ko noon ay agad ko ring itinaas ang mutya ng buto ng langka kong tangan. Agad naman silang nagsiyukok. Tanda na pumapayag sila sa nais ko. Agad din naman akong umalis sa kuta nila ng mga panahong iyon. Kampante rin akong hindi na sila gagawa ng masama dahil ako mismo ang tatapos sa buhay nila. Katulad ng ginawa ko sa kinikilala nilang mag-inang namumuno sa kanila. Tulad ng nakagawian ay naabutan ko muli sa bahay ang mga nag-aalalang muka ng aking mga magulang. Doon ay walang sabi-sabing niyakap ko si nanay at doon umiyak sa balikat niya. Doon ko inilabas lahat ng sakit, lalo na sa pagkabigo ko sa pag-ibig.
Magkaganon pa man, ay masaya ako dahil sa maaga pa lamang ay nalaman ko at natuklasan ko ang tunay na pagkatao ni Amor. Tulad ng pinangako ko noong nasa kuta pa lang ako nila Amor, ay itinigil ko na ang panunugis ng mga aswang. Ang mutya ay ginamit ko na lamang na pampaswerte at pamprotekta ng aking mga mahal sa buhay. Pinaayos ko na rin ang aming bahay kalakbay, gamit naman ang konti kong naipon. Sa ngayon ay masaya akong namumuhay at hindi na muling nagpabayad pa upang manugis ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa paglalahad ng aking istorya. Muli, ako po ito, si Lucas. Wakas.